Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit siyang mamparte ng mundo kayo na andon, ano. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ano. It's 70 degrees Fahrenheit. Medyo may konting ulap. Maganda ang panahon pa rin, ano. Pero maulap, ano. Hindi naman maulan. Alright. So, yeah, kamusta na po? Doon po sa mga kababayan natin na nag-iisip na meron pang unit team, matagal na pong wala. Ano? At ang giyera ngayon between Marcos administration at saka Duterte and its allies ay all out na. Ano? Kaya po na nitong huli ay kung ano-ano nang naririnig natin na patotsadahan ano ng mga Duterte. Palagi ang marami na silang pinalalabas na awayan at ito namang mga Marcos ay tinatakot na ang mga Duterte. Ano ba ito sinasabi kong to, no? Okay. So, nung isang araw po, naglabas ng poll survey na naman, ano? Ang Okta Research. At ito pong Okta Research, ito pong isang nagsusurvey ano, sa Pilipinas, ano? Samahan ng SWS at na nagtinitingnan kung anong pulso ng bayan natin, ano? So, yung pong huli ay gumawa sila ng survey kung ang mga tanong ay ang tanong pala ay kung sino ang gusto nila, ano, kung anong political preference ng mga Pilipino. Ang pinagpipilian po sa mga sagot ay pro Marcos and its administration, padalawa ay pro Duterte and its allies, patatlo ay pro-opposition, pang-apat ay not Duterte, not Marcos, nor opposition. Pang-lima ay don't know, don't care, no answer. Okay, so ang labas-labas po ay siyempre itong pro-Marcos and administration ay 36%. 36%. Ang pro-Duterte and its allies ay 16%. Lamang po ng 20 percentage points. 16% lang po ang pro-Duterte and its allies. Pro-opposition ay 5%. Siguro yan yung mga liberals and everybody, ng mga kalaban ng mga opposition mismo, na hindi Duterte. Pang-apat, yung hindi Duterte, hindi Marcos, hindi opposition, 31%. 31%. At ito namang walang pakialam, don't know, don't care, who cares, ay, ano ba to? 11%. 11% siya. Okay. So, kung ano mapapansin natin diyan ay talagang, sabi nila, tumaas daw ng 5% ang mga pro-Marcos from 31 to 36. Ang Duterte naman ay bumaba, I think from 20 to 16. And then itong the rest ay we don't care. So, ano bang ibig sabihin yan? So mukhang bumabango ang mga Marcos, ang Marcos and the administration. They must be doing something right. And Duterte's, they think they're doing everything wrong kasi bumabagsak sila, And then itong mga opposition ay 5%. So alam naman natin yan, mababa na talaga ang mga Dilawan at saka kung ano-ano man, against the administration. And those are against the unit team during that time. Pero ngayon po, nakakapagtaka, ito yung mga
not Duterte, not Marcos, at saka not opposition. 31%. At kung atin pong pagsasamahin yung 31% at saka yung 11% na don't care, na walang pakialam kung sino man ang naandyan o ayaw sumagot, yan po yung mga, kung susumahin natin yan is 44%. Malaking bagay po, ano? Ito yung mga alanganin. Right? Na kung ikaw naman ay politiko, ayan ang dapat mong ligawan, ano? Kasi yung mga pro-Marcos, pro-Duterte, at saka yung ang tawag dito, yung opposition, ayan yung mga solid, ano? Solid yung mga yan. So, merong 44% na pwedeng ligawan ng kahit na sino, ano? So, kung ako man ng mga pro-Marcos, dapat ay magpapakagaling ako, ano? Ang pro-Duterte ay dapat namang magpakagaling din, ano? Kailangan sila makakuha ng doon lang sila makakakuha ng, alam nyo na, ng mapapadagdag sa 16% nila. At kahit na ang mga opposition ay yan din, ano? Baka yan po yung mga karamihan sa mga pinklawans during that time, ano? Yan yung baka nga, ano? Na dahil nawala yung panakang parang leader nila during that time na ni Lenny, ay di parang siguro ayaw na nila sa gobyerno. Ayaw na sa Duterte, ayaw sa Marcos. Ayaw din sa opposition, masama ang loob. Dahil nawala na si Lenny. Parang ganun, ano? That's what I'm just thinking about. So, kailangan po yung 44% makuha ng kahit na sino ay napakalaking bagay. Ano? So, yun po, nagkaroon ng ganyang survey siguro. Ano? Kaya lalong nagkaroon ngayon ng labanan ng Marcos at saka Duterte. Ano? Ang Marcos mukhang lumalabas na po ang mga Marcos. Ang administration ay katulad ng ating mga naunang sinabi noong mga naunang vlog tungkol sa ICC. Bakit tahimik ang mga Marcos administration? Yan na po, lumalabas na makikipag-cooperate din, hindi man sa ICC, pero sa mga pulis na manghuhuli dyan, ano? Interpol. Ano, pag naglabas na po ang Interpol ng red notice, wala pong magagawa ang Pilipinas kung hindi makipag-cooperate sa Interpol. Dahil ang Interpol, tayo po ay membro ng Interpol. At padalawa, humihingi din tayo ng tulong sa Interpol, ha? So, napakasama naman ng imahe natin na kung tayo hingi lang ng hingi sa Interpol, tapos pag ang Interpol ang nangangailangan sa atin, tayo hindi naman gagalaw. Di ba? That is unfair on the part of the Interpol and the mga United Nations part. Hingi lang tayo ng hingi, tapos pag tayo hinihingan, hindi tayo pwede sumali. So, lumalabas na po yan. Dahil po sa, at positive na yan, sa sinabi ni Menando Guevara, at saka ni Justice Secretary Crispin Remulla, na talagang makikipag-cooperate ang Pilipinas sa Interpol kung sakalit may lumabas na warrant. Right? Na red notice. At alam naman natin na ang ICC ay laging humihingi ng tulong yan sa Interpol. Correct? So, dahil diyan, ayan na po. Natakot na ang mga Duterte. Kasi sinong tatamaan? Si Digong. Padalawa ay si Bato. Yan. At ng isang araw lang po, nagsalita na si Digong. At sabi ni Digong ay hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kinikilala ang ICC. Natural, sino ka ba naman para kumilala sa ICC? Ikaw, dati kang presidente, ngayon hindi na. Alright? So, ang gobyerno ay kumikilala sa Interpol. Yan na, Interpol. Ito naman si Bato, natatakot na. Magpapal daw siya ng bill para hindi kilalanin ang jurisdiction ng ICC. Talaga naman. Nako, Bato. Ito po ang problema, Makikita po natin kung ano talaga ang mga taong ibinoto ng karamihan sa atin.
kung ano ang kanilang dahilan at ang kanilang motibo para tumakbo sa public position, lalo na sa pagiging senador. Ano po yun? Para protektahan ang kanilang sariling interes at ang kanilang sarili. So ngayon, ang gusto ni Bato ay maggagawa siya ng bill para hindi kilalanin ng ICC. At huwag makipag-cooperate sa ICC. Sino bang makikinabang sa bill na yon? Kung sakali man, sino? Sila lang. Siya lang at ang mga Duterte. Right? Sino bang may kaso ngayon sa ICC? Siya lang at ang mga Duterte at ang kanilang allies. Yan lang po makikinabang. Makikinabang ba ang mga Pilipino dyan? Hindi. Right? Padalawa, matagal na po nung 2019 ay sinabi na ng ating Supreme Court na may jurisdiction ng ICC sa mga kasong nangyari sa Pilipinas noong miyembro pa tayo. At ito pong mga kaso ng mga Duterte at ni Bato ay nangyari noong pong miyembro pa tayo ng ICC. Kaya po, wala pong magagawa ang mga Duterte kahit pa hindi nila kilalanin. Pag sinabi ng batas ay makikipag-cooperate tayo, dapat tayo makipag-cooperate. Ayan, pinatutunayan lang, gusto lang pong patunayan ng mga Duterte at ng kanilang mga allies na they are above the law. And no one is above the law. Kahit sino po, dapat walang mas mataas sa batas. Okay? So, yan po, Ngayon, ang ganti naman ng mga Duterte lately, napapansin nyo, nag-file ng bill si Pulong Duterte sa Kongreso, sa House of Representatives, na lahat daw ng mga elective officials at kahit na pa yung mga opisyal ng gobyerno ay dapat masubject sa random drug test every 6 months. Including the president. So, talagang dinidiin yan, including the president. Okay. So, tingnan natin, Yan ang sagot nila, di ba? Sabi nila, nung una pa lang, ay may mga sinasabi na sila, bangag, drug addict, si Bongbong Marcos. Yan, during the time pa ng election, ganun na ang sinasabi ng mga lalo ng kanyang ama na si Duterte, bangag yan, si Marcos, huwag niyo iboto. Anong ginawa ni Sara at ng mga Duterte? Nakipag-alyansa pa sila sa mga Marcos para masiguro ang kanilang pagkakapanalo. Which, in fact, nanalo sila because of that, unit team. Okay? So, ngayon, alam nila na ang kanilang kasama sa ticket sa partido ay drug addict, pero hindi nila pinansin. Hindi nila pinansin. Kahit po yung mga bumoto noon kay Marcos at sa unit team, matagal na nilang alam yan. Matagal nang sinasabi during the time of election na si Marcos ay drug addict. Gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Alright. Nandiyan na tayo. Sinabi na yan, lumabas na yan. Pero ibinoto nyo pa rin. Itong mga Duterte, alam na nila yan. Nakipag-alyansa pa rin. Bakit ngayon sila sisigaw-sigaw na, hey, kailangang imbestigahan yan dahil ang presidente ay drug addict? In the first place, hindi ka dapat nakipag-alyansa dyan, mga Duterte. Kung yan ay alam mong drug addict, hindi ka dapat nakipag-alyansa. Ngayon, naglilinis ka ng kamay. Di ba? I mean, it's just my opinion, pero hindi ba huli? Huli na. Huli na. Presidente na si Marcos eh. The only thing that they can do is challenge him to do something right. Hindi yung paninira lang ang ginagawa ninyo. To do something right. Ano isa sa mga pinangako ni Marcos at pinangako nyo rin, mga Duterte? Na pabababain nyo ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Yan ang i-challenge nyo sa kanya. Na hanggang ngayon hindi pa nangyayari.
Hindi po ako pro Duterte, hindi rin po ako pro Marcos. Pero dapat magkakaiba. Dapat ibahin natin ang challenge, hindi yung drug testing. Ang i-challenge natin kay Marcos, gawin niyang maayos ang pamamahala ng gobyerno. Alisin ang corruption. Ano? Gamitin ng tama ang pera ng gobyerno. Yan ang dapat gawing challenge. Hindi yung drug testing. Eh, alam nyo na yan, ganyan na yan. Drug addict yan nung panahon nyo pa. Nung magkakasama kayo sa eleksyon, yan ang sinasabi nung una pa ng tatay mo, ng mga Duterte. Yan ang alam nyo, di ba? Yan ang sinasabi nyo. Eh hindi, nakipag-alyansa pa kayo para manalo. I mean, tapos na po yun eh. Di ba? Huwag na nating anuhin yung issue na yan nung pang-eleksyon. Ibang challenge ang ipagawa nyo kay Marcos administration. I-challenge yung ibalik ang pera na ninakaw ng mga Marcos. Yan. Ganyan ang dapat challenge nyo. Hindi yung drug testing. Matagal na, luma na yan. Ano? So, I mean, nandito na naman po ako malapit na ako sa trabaho ko. At any rate. So, happy Friday po mga kapinoy. Mga kasamang Pinoy, sana po ay maging maayos ang ating weekend. Ano? Huwag na po muna nating pairalin ng sama ng loob. Okay. So, magandang umaga po at magandang araw po sa inyong lahat muli. Hanggang sa muli. Bye-bye!